Flight 815. Nakakaalis para sa akin stress. Flight 815. May pagmamalaki lang na ipapasa mo sa mga kabataan ka. Hey everyone! Welcome to the very first episode of KAPE, Kwento, Art, Persona, etc. This is Esh. Tonight we'll be interviewing an artist, and here with us today is... Ito nga po pala yun. Graffiti artist. Andito tayo sa The Bunker, and I just have few questions for you tonight. Ano yung satisfaction, Kuya Etop, na nabibigay sa'yo ng pag-graffiti? Ano siya eh, nakakaalis para sa akin ng stress, tsaka masaya siyang ginagawa, lalo na pag may nakaka-appreciate nung gawa mo na mga random people na makakakita. Masaya na ako doon, kahit medyo magastos sa pintura. Iba yung sarap sa pakiramdam. Lalo na makikita yung pangalan mo, kahit di ka nala kilala. Na-appreciate mo. Para sa akin, hindi na mababayaran. Pera. Ayun. Paano ba na-introduce yung art practice na to sa'yo? Sa akin kasi, sinama lang ako ng isang tropa niya si Sinos ng Aral Crew. Tapos, yun, doon na ako nag-start ma-hype gumawa. Kasi dati, talagang sticker graffiti lang ako. Gawa lang talaga ako ng gawa. Tapos, hindi pa ako masyadong familiar sa graffiti. Hanggang sa sinama niya ako sa isang event ni Sinos. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Binigyan niya kasi ako ng isang sako ng latak na mga spray gun. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Natatanda ko, sabi niya, pag di ko daw ginamit, tatampo siya sa akin. Kaya inubos ko lahat, tapos gawa ako ng gawa. Tapos doon ko na in-enjoy na masarap pala sa feel. So, paano mo nahanap yung community mo at gaano ka-importante ito para sa isang graffiti artist? Ayun, nahanap ko yung community ko na yon nung pinakilala ko ng mga nakilala ko din artists. Tapos ganyan, invite ng mga events hanggang sa lumawak na yung connections ko. Tapos yun, tuloy-tuloy na siya. Tapos invite lagi. Minsan solo mission. Gagawa ako sarili. So, kung importante sa'yo yung community, gaano ka-importante para sa'yo yung personal style mo as graffiti artist? Para sa akin kasi, nahihirapan ako talaga nung talagang kopya lang ako ng kopya sa Google. Hanggang sa magkaroon ka ng sarili mo na makikilala ka. Tapos yun, practice lagi. So, how do you deal with creative block? Yung tipong wala kang maisip na art at that time. Pumunta ako ng mga art gallery. Mas masaya kasi siya, nakaka-refresh kasi siya ng utak. Tapos makakahanap ka ng idea sa mga gusto mo pang gawin. Hindi kasi pwedeng paulit-ulit lang din. Mag-explore ka din sa mga ginagawa. So, in relation to that, ano yung other ways para sa'yo to express your art bukod sa pag-graffiti? Nagtatattoo talaga ako, tapos stickers, tapos nagsisimula na rin ako ngayon mag-canvas dahil sa mga friends ko. Yun, shoutout sa inyo. Mga nag-aano sa akin, tutulong. Gaano ka-importante ang graffiti sa art scene? Para sa akin, ang graffiti, gusto ko kasi siyang nakikita ng lahat eh. Para sa akin, gusto ko makita ng lahat yung ginagawa ko. Para nakakita na rin sila ng live art para sa akin. So, anong mensahe mo sa mga gustong i-explore yung graffiti, sa mga newbie? Tuloy-tuloy lang, tsaka wag pasaway, wag dun sa alam nyong mahuhuli kayo. Para sa akin ngayon, medyo delikado eh. Kung kaya nyong paalam ng maayos para hindi kayo makulong o ma-community service. Ayun, well, thank you, Eto, for sharing your insight as a graffiti artist and for being our guest sa ating segment na KAPE. And can you please tell us your socials so they can follow you and maybe they can get inspired sa ginagawa mo? Yun, makikita nyo yung mga gawa ko. Gawa din ng crew ko, LDG Crew sa Facebook, tsaka Baliw Crew sa Facebook. Tas Instagram, Eto504. Yun lang po, salamat. Okay, thank you so much, Thank you po. Kuya. Thank you. Follow us on our social media accounts at The Bunker Creative Village. Flight 815.
Flight 815.